Ayan. So, tayo po ay magpapatuloy na. Bale, ito naman po ay mapapanood nila muli kung ito ay ma-share po ninyo sa kanila. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral ngayong gabi. At ito po ay Christian Education. Ang ating pong title ay Welcoming Children with Diverse Backgrounds and Abilities. So, ang ating pong topic ngayong gabi ay Teaching Kids Using All Their Smarts. Ayan. Ito po ay parang nadaanan natin nung kailan, iniskan natin nung kailan. Pero ngayon po ay hihimay-himayin natin kung ano po ba yung mga smarts na yan. Okay. Yan. So, number 1, okay, ano po ang smarts? Ayan. Teaching kids using all uh, this smarts. Ayan. Sabi niya, when it comes to teaching Sunday school for children, it's important to understand that children have different abilities and prepare learning in various ways. Ito po ay sabi ni Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligence from the book Frames of Mind. Ito po noong 1983, can provide guidance on how to teach to the different smarts or intelligences. So here are few intelligence and how to apply them. So, based po nga sa ating pag-aaral, importante po na maunawaan natin na ang mga bata ay meron silang iba't ibang way ng kanilang pagkatuto, 'di ba po? Meron silang iba't ibang katalinuhan na pag yun ay ating nakuha kung saan yung strength ng bata na yun sa kanya para lubos siyang matuto, ito ay makakabuti, 'di ba? O mas madali, mas effective na maturuan natin ang mga bata. Okay. So here are few intelligences and how to apply them in Sunday school. Okay. So number 1 is word smart. So what do you mean by word smart? Word smart is linguistic intelligence. Children with linguistic intelligence enjoy words, reading, and writing. Yan po, yung mga batang nakikita nyo, sino yung mga nakikita nyo na ganyan yung intelligence nila, yung word smart. Yan. To apply this intelligence, you can read Bible stories out loud and engage children in conversations about the stories. Encourage children to write their own prayers or reflections on the Bible stories, or play word games related to the lesson such as crossword puzzles or word searches. Ayan. Ito pong word smart, syempre from yung um, word smart, pinaka pwedeng iangat dyan from the word smart, syempre yung word, di ba? So, ito po yung mga bata na magaling magsalita. Mahilig talaga silang magsalita. Parang enjoy na enjoy nilang magsalita, di ba? Alam nyo, mapapansin ko po sa mga bata, karamihan, pag kinakausap mo, meron talagang kumain ka na? Opo. O anong ginawa mo kanina? Naglaro po. Naglalaro ka? Anong ginawa mo? Nanood po. Anong pinanonood mo? May mga bata na talaga, pag sumagot sila, isang, is, isang tanong, isang sagot. Ganon. Di ba? Kung napansin nyo po, may mga batang ganon. Pero ito namang mga word smart na bata, sila naman yung bata na grabe, parang wala ka pang naitatanong, ang dami niya nang nasasabi. Alam mo, teacher, doon sa amin, ang daming mga laruan. Tapos madami pang pagkain. Yung parang hindi pa sila tapos sa isang kwento nila o sa isang sentence nila, meron na naman silang sinasabing isang bagay, o 'di ba? O sila yung mga bata na mahilig sa magbasa ng mga stories, o kung meron mga bata na mahilig maglaro, pero ito yung mga bata naman na gustong-gusto talaga nila yung anything na may kinalaman sa salita. It's either writing or reading. Ayan. So, yan yung mga bata na nakapaloob sa Word Smart. So, sa ating pagtuturo sa kanila, makakatulong talaga na kaya alam niyo po, akala natin ang mga bata ay nag enjoy lang. Yung mga bata, pwede na sa akin yan yung laro-laruin ko lang sila. Tapos bigyan ko lang sila ng pagkain. Gustong-gusto ng mga bata yan, yung pagkain at laro. Pero you know what, meron ding mga bata talaga na
gustong-gusto nila yung nakikinig sila ng stories, gustong-gusto nila yung may nalalaman silang mga salita, naririnig ng kanilang mga tenga yung mga salita na nai-engage sila, 'di ba? Yung habang kinukuwento mo siya, meron ka pang kaya importante rin 'pag nagturo tayo ng stories sa mga bata talaga yung engaging, 'di ba? Yung boses mo medyo iniiba-iba mo din, 'di ba? At si Jesus ay dumating, 'di ba? Kasama ang kanyang mga disipulo. Tapos tapos biglang maraming nagsigawang mga tao dahil nagugutom na sila, wala silang makain. Naghahanap sila ng makain. Alam niyo ba pag 'di ba tayong mga pastors, kung merong pastor sa iyo diyan o mga nagtuturo, pag ikaw ay preacher din talaga, hindi rin talaga okay yung isa lang yung yung boses mo eh. Kailangan what do you, ano siya, meron talagang oo, variation, 'di ba? May dynamics, may climax. Kaya pag introduction, kakukunin mo yung interest ng mga tao, tapos sa mga main points mo, unti-unting umaangat. Tapos habang nagko-conclude ka ng sermon mo, doon talaga yung climax mo, talagang binubomba mo na talaga yung puso ng mga tao through the words of God. Ganon din sa mga bata. Kaya importante, kapag nagtuturo tayo ng mga bata, ibang-iba ang pagtuturo ng bata kaysa sa pagtuturo ng matanda. Kung sa matanda ay mas dapat engaging, may excitement, may ganito, mas lalo na sa mga bata, 'di ba? Kailangan yung boses mo kapag medyo boses lalaki, gawin mo ring mabilog yung boses ng lalaki, 'di ba? Kapag babae naman o pag boses bata, pag boses ng Panginoon mas buong-buo, 'di ba? So pag ganun yung ako iniisip ko nga lang kung ganun lang siguro kung magkakaroon ako ng teacher na ganun ng bata, siguro grabe, tuwang-tuwa siguro ako. 'Di ba nakakatuwa yung ganun, tapos yung mga actions mo, big din. At ang Panginoon ay dumating. Nakita sila Eva at Adan. Kasi parang, alam mo yung habang nakikinig ka ng story, parang nararamdaman mo yung yung emotion doon sa story. At syempre sa mga bata, nakaka-excite yun yung ganun na no, na pakiramdam. Lalong-lalo na sa mga bata na word smart. Ayan, yung word smart. So, ito yung mga bata rin na makikita natin dito na um, yung encourage nyo sila na magsulat sila ng kanilang mga prayers, ng reflections nila on the Bible stories. Diyan mo makikita talaga yung talagang may laman yung mga sinasabi nila o talagang mahilig silang magsulat. Doon mo palang makikita, itong batang to, nakaano to sa word smart, nakapaloob siya doon, di ba? Tapos kapag naglalaro kayo, pag nakita mo yung batang ganun siya, magaling siya, nakikinig siya sa stories, makwento siya, matanong siya, tapos nare-reflect niya, dapat pala teacher, no, sumusunod tayo sa Panginoon. Huwag nating gayahin si Eva at Adan na hindi nila sinunod ang Panginoon. Sila ay, pag ganun nakikita mo, word smart tong batang to. O, di ba? So, ang effective dyan na palaro, syempre, mga crossword puzzles, mga word searches, o, di ba? Yan yung mga anything na may kinalaman sa salita, anything na may kinalaman sa pagsusulat, mga katalinuhan tungkol sa mga salita na nabubuo nila sa kanilang kaisipan, yun yung nakapaloob doon, malalaman mo kung saan yung strength ng batang ito, di ba? Kasi kung minsan, iisipin mo, bakit tong batang to, hindi malaro? Siguro malamya. Baka kasi ang strength niya kasi is in words, di ba? Mahilig magsulat, mahilig siyang meditate ng mga pinag-aaralan niya, mga stories, yon. So, pag nakita natin yan sa mga bata, kayo mga teachers na nagtuturo ngayon, nakikita mo na yan for sure, nare-realize mo na yan kung ikaw ay teacher, parang si Grace, ganito to, kaya pala ganun siya, o, di ba? So, yan yung isang intelligence, yung word smart. So, it's nice na malaman natin na kailangan talaga marirealize mo, ikaw habang nagtuturo, kailangan talaga alam mo kung ano yung i-apply mong learning sa kanila kapag alam mo kung saan sila nakapaloob na intelligence. Okay, so next po tayo. Yan. Next naman, oh my, ito yung mga pinagpala. Yung mga math smart. O, di ba? Ano yung mga math smart? Sila yung logical, mathematical intelligence. O,
Naks naman, meron na pala yun, no, yung habang bata pa lang sila. Sila yung mga children with mathematical intelligence, enjoy patterns, numbers, and logical reasoning. Ayan. So, ano yung dapat nating i-apply kapag yung bata nakita mo ganito? Ayan. So, ano yung dapat mong gawin? So, number one, ito, isang example is incorporate counting or simple math problems into the lesson. So, pag nagturo ka, kunyari, um, Oo, gano'n. Pag nagturo ka, ang pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa Genesis chapter 3, verse 1 plus 2. Anong verse 'yon? Tas siyempre sila hindi agad kasi 'di ba parang pag ano kaya pag minsan kasi Genesis chapter 3 verse 1, pag sinabi mong verse 3, agad 'yon, verse 3. Pero pag sinabi mong, ang kwento natin ngayon ay matatagpuan sa Genesis chapter 3, verse 1 plus 2. Anong sagot? Anong verse yun? Makikita mo na agad yung mga magagaling sa dyan, sa numbers. Alam ko yan, ma'am. Ano yan? Genesis chapter 3, verse 3. Alam mo na. Alam mo yun, yung parang makukuha mo na agad yung kiliti ng bata. Kapag hinahanap mo rin talaga at tinutulungan mo sila, ma-engage sa pagtuturo mo. 'Di ba? Kunyari, pag nagturo ka, at pinakain ni Jesus Christ ang maraming mga tao na nagugutom. Ngayon, maglagay ka rin ng numbers. Pinakain niya ang 5,000 kalalakihan pa lang. 'Di ba? So, can you imagine, kid, kung ilan 'yon? 5,000 na kalalakihan pa lang. Ibig sabihin, 5,000 pa lang na boys ang pinakain ni Jesus sa pamagitan ng 2 tinapay at 5 isda. Ay, 5 isda at 2 tinapay. Naalala ko kasi yung English eh. Ayan. 'Di ba? Lagi kang mag-incorporate ng numbers kapag nagtuturo ka, 'di ba? Kunyari, at nagginawa ng Panginoon gumawa ang Panginoon, ginawa niya ang tao, ang karagatan, ang langit sa loob ng 6 na araw. At sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. So, pag nagturo ka, huwag mong i-disregard yung numbers. Diba? So, kunyari, gumawa ka rin ng mga simple math problems na pwede mong gawin. Diba? Ano kaya yung mga katanungan na yan na pwede mong gawin? Pag gumawa ka ng kwento sa buhay ni Jesus Christ o iba't ibang lahi, try mong alamin kung ilang generation ilang taong nakapaloob sa isang lahi. 'Di ba? Mula kay Jesus mula kay David patungo kay Jesus. Lagi mo lalagyan ng number. Kaya nga sabi ni Pastor Eric nung nag-prayer meeting kami, sinulat niya daw talaga nung nagbasa siya ng Bible, sinulat niya talaga kada generation. Kada generation hanggang umabot kay Jesus mula kay David. At kada generation laging 14, 14, 14, 14 lahat. Di ba? Sinulat niya yun sa ilalim ng bed niya. So, may laging nakapaloob na numbers. Ayun. Yan. So, yan yung gawin natin, 'di ba? Tapos, use visual aids such as graphs or charts to illustrate concept, 'di ba? Tama naman 'yon. Maganda rin talaga 'yon na yung makita nila yung sinasabi mo na ganito kataas yung dami ng mga tao noon. Nung habang nagtuturo si Jesus Christ, ganito kadami yung tao. Can you imagine? Ganito kataas yung sa population, ganito kataas, pero yung nakikinig sa kanya, ganito kadami, kid. Sobrang dami. Kaya nga, malapit sa dagat, pumupunta si Jesus Christ na magturo. Kasi yung sound waves nun, di ba, pag nasa tabing dagat ka, yung sound waves makakatulong sa'yo para parang magkaroon ka ng microphone, di ba? Parang ang layo ng mararating ng sound mo. Kaya nga pinag-aaralan ko, bakit si Jesus Christ, minsan magtuturo siya, sasakay pa siya ng bangka, malapit siya sa lawa, ganyan, di ba? So, makikita mo doon na talagang alam ni si Jesus Christ talaga, magaling din talaga sa mga logical na mga kaalaman. Diba? So, kung si Jesus Christ ganon, for sure, may mga listener na ganon din.
Kaya ilalagay mo yung mga graphs o kaya sa church, sa charts na ang daming tao o kaya yung can you imagine kid kung gaano kadaming mga hayop yung nilagay hayop o kaya si Jesus Christ yung sa napakinggan ko sa DCS, sabi niya, ano yung sinusulat mo? Sabi niya, Mami, sinusulat ko yung madami ko ng kasalanan. Kasi baka ang dami ko nang ihihingi ng sorry kay Jesus. Papatawarin niya pa kaya ako? Kung ang dami ko nang nagawang kasalanan, sabi niya, nagsinungaling ako. Tapos hindi ko sinunod yung sinabi ni ate. Sabi niya, hindi sinabi ni Jesus na kailangan patawarin natin ang mga nagkasala sa atin ng 70 times 7. Kaya yung mga bata, alam nyo ba yun? Ilan yun kids? 70 times 7. Naku, pag mga batang ganyan mahilig itong mga math smart, yan yung mga gustong-gusto nila. So, kailangan na-engage yung mga bata. Kung kanina, sa puro salita, na-i-engage sila sa mga stories. Ito namang mga batang math smart, yung sa numero naman, talagang nai-enlighten sila, nakukuha yung kiliti nila sa pagre-reasoning, yan, pag-aalam ng kasagutan, ng solusyon sa mga bagay-bagay, ganyan. So, we need to engage children and problem-solving activities related to the lesson. So, pwede tayong gumawa ng mga questions sa kanila na magbibigay ng yung brain fluid ba? Sinasabi ni ngayon, 'di ba? Yung brain fluid, yung pag napakinggan nila, parang yung utak nila talaga ay gumagana talaga na may kinalaman doon sa lesson. Ayan. So ito yung mga bata na math smart. So sana nakikita na natin ngayon at nare-realize mo na si Pedro pala, ganun pala si Pedro, kaya bilang ng bilang. Alam niyo yung mga bata na teacher, bibigay ko muna sa iyo yung pera ko 10 yan. Alam ko yan, 10. May mga batang ganyan eh. Tapos every now and then, lalapit sa'yo, teacher, nandyan pa ba yung pera ko? 10 yun. Yung parang binibilang nila every galaw mo. O kanyari, sige, mag-out tayo ng 10 a.m. tapos na tayo. Tapos every now and then, magtatanong sila, teacher, 10 a.m. na ba? Kasi ganito na. Yung mga numero talagang nakaano ta agad sa utak nila. Parang pag numero yung pinag-uusapan, mabilis silang nai-engage. Ayan. So, next po tayo. Ayan. Ito naman, yung music smart. Ayan. Ito yung mga musical intelligence. Children with musical intelligence responds to rhythm, melody, and sounds. Ayan. So, yung mga batang ganito, to apply this intelligence, you can use songs or hymns that relate to the lesson to help reinforce key concepts. Ayan. So, nung nag-aaral kami sa Bible School, si Pastor Eric ay nagturo siya ng iba't ibang tribe. Iba't ibang lahi. Yung mga Ruben, Benjamin, yung mga ganon. Ang ginawa niya, kasi dahil madami yon 12 tribe of Israel. Ayan, kasi dito lang siya sa tabi ko. Ayan. Itong 12 tribe of Israel, para matutunan ng kanyang students yung 12 tribes of Israel, ginawa nilang kanta. Para habang tas yung mga estudyante niya, habang naghuhugas sila, habang nagdidilig sila, they're just singing song, pero hindi nila alam na unti-unti na nilang nasasaulo yung kanta. 'Di ba? 'Di ba? Parang yung hindi pala, yung dapat nilang isaulo na tribe. So, 'di ba? Parang, kunyari, sa mga bata naman ngayon, parang head, shoulder, knees, and toes, knees, and toes. Kahit hindi pa nila alam yung head, yung shoulder, knees, and toes, along the way, habang lagi nila tong kinakanta, lagi nilang kinakanta, ngayon, pag sinabi mo, sabihin nyo nga sa akin kung nasaan yung head, alam na nila kung nasaan yung shoulder, alam na nila, knees, and toes. 'Di ba? Kaya maganda rin talaga na i-incorporate natin yung mga bagay na nasa paligid natin para maturuan natin yung mga bata depende sa kiliti nila o dun sa strength nila. Yan. May mga bata ngayon na lagi silang nagbibit.
makikita mo, laging nagbibit yung habang nagtuturo ka, bit ng bit yung kamay niya. O, yan yung mga ano talaga kasi, yung parang normal na, involuntary, kasi kalakip nun sa katawan nila yung sound. Yung parang habang nagtuturo ka, ano ba yan? Hindi ba tumitigil yung paa mo? Eh, di ba may mga batang ganyan? Yung habang nagtuturo ka, ingay ng ingay na ganyan, gano'n ng gano'n yung paa nila. Di ba titigil yung paa mo? Puro na lang galaw ng galaw yan, kung hindi naman yung kamay nila. Alam niyo, napansin ko nga sa mga, minsan sa mga merong musical intelligence, masyadong magalaw yung mga kamay nila, yung mga paa nila. Parang kailangan lahat merong, may rhythm, laging may tempo, laging gumaganon. So, talagang kailangan yun, parang parte ng katawan nila, involuntary lumalabas. So, ang galing ng Lord na sa pagkalikha niya sa atin, alam niya, kunyari, ikaw, ito ang strength mo, itong isang batang ito rin yung strength niya, may kanya-kanyang strength talaga na kailangan lang makita. Kailangan lang talaga, ang nakakalungkot sa panahon ngayon, kung ang strength nila ay puro math, nadidisregard itong mga music smart, itong mga word smart, parang mas masyadong naangat yung mga magaling sa numbers, which is part naman ng intelligence din itong mga ganitong mga bagay, di ba? Yung magaling ka sa musika, magaling ka sa mga salita, di ba? Kaya example nito, yung mga magagaling sa sound, sa music, ang kailangan natin gawin talaga ay yung reinforcement natin talaga dito, yung kailangan laging may mga songs. 'Di ba? Lagi kang, pag nagtuturo ka, yung story mo, may kinalaman dun sa kanta na ipapakanta mo. At talagang maganda yung ano niya, yung areglo ng kanta, pang bata talaga, alive, alert, and enthusiastic, 'di ba? Syempre lalo na sa generation natin ngayon, o 'di ba? Dapat nag-search na tayo sa YouTube ng mga dapat nating ipakanta. Baka hanggang ngayon naman yung ang mga ibon na lumilipad. O, baka hanggang ngayon yun pa rin yung pinapakanta natin sa mga bata. Pwede pa rin. May nakikita pa rin ako ng mga special number ngayon. Pero iniba na nila yung mga action. Nag-iiba yung tempo ng kanta. Pwede pa rin. Siyempre, ang ang kanta naman na para sa Panginoon talaga ay hindi never naluluma yan. So, kailangan lang talaga nating ma-elevate yung mga ginagamit nating kanta, yung mga para sa mga bata. Siyempre, yung mga generation ng bata, katulad ng mga napag-aralan natin noon, iba na yung generation ngayon. So, dapat, nag-iiba rin yung kung paano yung mga pinapakanta natin sa kanila, di ba? Ayan. So, ito mga music smart, sila yung we need to encourage them to create their own songs or jingles about the Bible stories. Ayan. May mga bata talaga na, alam niyo, parang napansin ko ang music smart, parang word smart din sila eh. Kasi, ang hirap gumawa ng musika na walang salita. 'Di ba? Minsan kailangan meron pa ring salita eh. Pero meron ako napansin sa mga bata, pag music smart sila, kahit hindi sila word smart, kung ano-ano lang na salita yung ginagawa nila, pero kaya nilang gumawa ng melody. Ayun. Yung pang meron silang melody na nagagawa sa mga walang katuturan minsan na salita, parang ganon. Ibig sabihin, parang minsan naisip ko, ano ba yung mga kinakanta nyo? Wala namang kahulu-kahulugan. Kasi nga, magaling lang sila sa rhythm, sa melody, sa sounds, kaya nilang gumawa ng ganon. Parang, napansin ko rin noon sila Dab, yung mga biruan nila, ginagawa nilang kanta. Kanta lang sila ng kanta, pero biruan hanggang sa nagtatawanan na silang dalawa pag nandyan sila sa garden. So, siguro, music smart din sila, related din, kasi parang, sila, tapos si Dab, pag nasa garden kasi yung mga anak po namin ni Pastor Eric, minsan, nung hindi pa masyadong busy, nandun sila sa garden, tapos may hawak na ukulele si Dab, si Sarah naman, kumakanta. Siya ang tagagawa ng lyrics, habang si Dab naman yung tagagawa ng sound. Tapos, paulit-ulit nilang kakantahin magkapatid, hanggang sa parang mabuo yung musika na parang parang noise na music. Kasi nga, wala pa talagang areglo ng salita. Pero nandun na yung may sound, may maganda namang tono, na sarili nilang gawang tono. So may mga bata na ganun, no, yung parang, alam niyo yung mga bata, lahat na lang ginagawa nila ng tono pag kumakanta sila. Pag kunyari, kumakain sila,
ang dami yung mga nabubuong mga kanta-kanta lang na walang kahulugan. Yun. Siguro mga music smart din yung mga batang na yun. For sure, syempre. So, we need to incorporate musical instruments or clapping rhythms as part of the activities. Syempre, pag napakanta ka, kung meron kayong mga instrument doon sa school or sa place na pinagtuturuan mo, turuan mo yung magkaroon ng beat yung mga bata, o 'di ba? O kaya tamang tempo ng clap. O, kasi may mga adult pa rin, napapansin nyo ba na may mga adult pa rin na wala sa tempo yung clap nila? Pansin nyo ba yun? May mga adult na gano'n, na kapag kumakanta sa praise and worship, yung clap nila, hindi sakto doon sa bagsak ng kanta. 'Di ba? Pansin niyo 'yun? Pati yung dance nila, wala doon sa tempo. Yung parang lahat naka-left siya, right, left. Ganun kabilis. Imbis na yung tempo natin, right, left. Siya right, left, right, left. Ganon, di ba? Parang may napansin nyo, ganon, may mga adult na ganon. So, itong mga bata, mapapansin nyo, kapag music smart sila, alam nilang sabayan yung kanta. The love of Jesus, sweet and marvelous. Pati sa clap nila, alam nila yung trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Pati pag pinadance mo sila, yung mga pitik ng katawan nila, sasakto talaga dun sa tempo ng kanta. Diba? So, pag nagturo tayo, make sure talaga na engaging ang sounds, yung tempo na pangbata, huwag naman yung sobrang bilis na parang planet shakers na o kung ano man na kanta na hindi masabayan ng mga bata. Iintindihin pa rin natin na yung mga ipapaawit natin na para sa mga bata ay para sa mga bata pa rin, di ba? O pag pinaawit mo 'yon, o mga bata, ipalakpak natin ang ating mga kamay. O, di ba? Habang kumakanta sila, nagka-clap sila. So, i-engage dyan yung mga music smart na mga bata. Oo. Hopefully po sa mga teachers diyan ay unti-unti nating nadidetermine no yung mga bata na si ganito pala, ano siya, music smart siya. Ito naman isa, word smart. Para alam natin yung kung paano natin sila i-handle. So number 4, body smart. Yan. What is body smart naman? It is bodily kinesthetic intelligence. Uy, meron palang ganyan, no? Body smart. Oh. Ang body smart po ay children with bodily kinesthetic intelligence learn through physical movement and touch. Ayan. So, ano po yung dapat natin gawin? No? I-apply sa mga ganitong intelligence. So, ang dapat daw po natin gawin ay incorporate actions or gestures in Bible verses or songs. O, di ba? Kaya ako po, yung anak po namin si Sayon, dahil ano pa lang siya, maliit pa lang siya talaga. Kapag tinuturuan ko siya nung ano pa lang siya, mga 3 years old, nung tinuturuan ko siya ng mga Bible verses, parang Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Ayan. Pag tinuturuan ko siya nung ano, parang inuulit ko siya tuwing gabi. O yung Genesis 1:1. O, ganon. Basta 1:1. Ganon. Tapos, God created the heavens, and the earth. Oh, bigla siya dumating dito. Kaya nakuha ko na agad yung kiliti niya. Narinig niya kasi yung ginagawa ko sa kanya every night. So, nung una talaga, hindi ko naman siya talaga basta word lang na tinuturo sa kanya. Nakita ko kapag merong gestures, pag sinabi kong one, madaling na-absorb ng utak niya. Pag sinabi kong God, I will just put my hand sa taas, God, and then created, ibig sabihin yung kamay, 'di ba? Parang kamay natin ang karamihan na gumagawa. God created the heavens, siyempre heaven sa taas, and the earth below. Oh, parang gano'n lang. So habang gano'n yung pagtuturo ko sa kanya, madali niyang natututunan yung Genesis 1:1. So along the way, kahit wala na akong gesture, sa ulo niya na yung niya, Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Ayan. So, sa mga Bible verses natin, like, katulad nga ng sinabi ko, sa Bible verses, pag nagtuturo tayo, mga Bible verse, madali nilang matutunan yon. Kaya parang, God created, o after created,
after creation, anong unang-una niyang kinreate? The heavens. So, itataas mo lang yung kamay mo. Ipapaalala mo lang sa kanila, pag tinaas mo yung kamay mo, yun ay heavens. O, pag binilog mong ganon, yun ay earth. O, di ba? So, madali. Pati sa mga songs, di ba? Mas madali rin, the love of Jesus, sweet and marvelous. O, di ba? O, pag the love, syempre sa heart. Pag si Jesus, dahil most of the time we're thinking that Jesus is in heaven, di ba? O sa langit, ituturo mo sa taas, the love of Jesus, sweet and marvelous. O, madali nilang maalala yun kapag maganon. Di ba? Mga kanta na ganon, di ba? So, next, engage children in hands-on activities like reenacting Bible stories or creating crafts. Ayan. O ngayon, kid, may kwento tayo tungkol kay ah, kay Daniel. O, di ba? Nung si Daniel ay tinapon sa sa isang lugar na maraming leon. O ikaw, medyo malaki yung katawan mo, pwede kang maging leon. Paano yung atungal ng leon? O, ganon. Siyempre, yung mga bata, ako teacher. Ganito yung atungal na yun. Palakasan sila, uy, magaling ka na leon. Sige, pasado ka, ikaw yung leon. O, ito naman, ikaw si Daniel. Tapos ikaw yung isa naman, ikaw naman yung magiging hari at yung mga kawal. O gagawin natin yung kwento natin, ha? Mas madali kasi nilang matatandaan kapag, parang kinikwento mo o sila mismo naging character doon sa kwento, di ba? So, pag na-realize nila, anong kwento ni Daniel? Siya, alam niya, nung kwento mo si Daniel, siya yung leon. Ay, yung meron pong leon. Alam nila agad yun. Kasi, naging parte sila ng iyong kwento. Di ba? That's why, kailangan si Jesus bumaba dito eh. Kailangan, ang mga tao nung unang panahon talaga, kailangan maging parte sila ng kwento. Kasi pag naging parte sila ng kwento, merong ebidensya eh. Mas madali para sa atin na maniwala. Dahil mismo nung panahon na yun, naranasan ng mga tao at naranasan ni Jesus ang mga bagay-bagay na yun, pero napagtagumpayan niya. Kaya ganun din, kailangan yung mga bata, maramdaman nila na parte sila ng kwento. At pag naramdaman nila na parte sila ng kwento, madali nilang marirealize kung ano yung nararamdaman ng mga tao nung panahon na yon. Kung ano ang dapat gawin. O, di ba? Si Daniel ay naging matapang at matikas sa kabila ng maraming leon na nakapaligid sa kanya. Gutom na gutom yung mga leon. O, di ba? Can you imagine yung mararamdaman ng bata na grabe, ang daming leon, tapos nagsisigawan yung mga bata. Rar, rar. Tapos si Daniel, na napili mong Daniel, nandun lang siya. Kailangan ikaw ay may tiwala kay Jesus, na hindi kanya pababayaan. May tiwala ka sa Panginoon, na hindi kanya pababayaan. Ikaw ay maging matapang. O yung napili mong Daniel, talagang matikas din siya, di ba? Na I am strong. Diba? Kahit may takot siya. Kaya pag dumating sila sa punto na yung mga bata, nakaranas sila ng hindi maganda sa paligid nila, sabi niya, pwede nilang sabihin na I can be like Daniel. Diba? Na he is strong because God is in him. Diba? Nandun ang Panginoon. So, kailangan maging parte sila ng kwento. Itong mga body smart, kailangan iparamdam nyo talaga sa kanila yung maging parte sila ng kwento. Ayan. Magamit ang kanilang katawan, magamit ang kanilang mga boses, yung creativity nila magamit, kung paano umatungal ang leon. O, di ba? May magiging creative sila. Alam nyo ba, creative yung mga yan for sure kasi yun yung strength nila eh, body smart sila. So, kailangan ma-express nila yung understanding nila doon sa bagay na tinuturo mo. Kunyari, si Daniel ay malakas. O ngayon, pag pinili mo, yung may kakayanan na gawin si Daniel, alam niyang i-reenactment yung pagiging Daniel na malakas, matikas, walang takot, di ba? O yan. Pwede rin yung true dance or role play, maganda yan, di ba? Makakatulong yan na ma-engage yung mga kid na body smart kapag nalaman at nagamit natin yung strength nila sa ating pagtuturo. Yung mga bata ngayon, mapapansin ninyo, karamihan ng bata ngayon magaling sa TikTok. Kung palambutan lindan lang ng katawan, ang dali-dali nilang ma-adapt
'di ba? So medyo hablutin natin yung mga bata lalo na kapag mga sayaw ay yung mga sayaw na parang akala ng mga bata normal lang sa kanilang paningin na yeah, it is so norm na lang talaga sa mundo natin na sumayaw ng kung ano-anong sayaw na lang na walang expression ng word. Dati kasi tayo sa atin, dati ang dance ay expression ng word ng kanta. Kunyari, love, you will put it in your heart. Ngayon, papansinin nyo, lahat ng dance ngayon, wala na siyang kinalaman sa salita. Wala na siyang kinalaman sa kanta. Kasi nga, ang kanta ay wala na ring intelligence. 'Di ba? Mapapansinin mo na yung mga kanta ngayon ay parang hindi na smarte yung mga gumagawa ng liriko ng mga kanta. And then sasabayan yan ng sa TikTok, sa mga dance. Syempre, anong i-express ng isang salita na wala namang saysay, paano ma-express sa dance? 'Di ba? Nagigets nyo ba na ang mundo ngayon ay if they will sing a song, they're just singing. Wala na talaga yung mensahe ng kanta. So, pag ginawa nila yan sa dance, wala na rin. Halos hindi na, hindi na siya naglalabas ng damdamin ng salita. So, bantayan po natin ang mga bata ngayon, lalong-lalo na yung mga nauuso sa TikTok na dance, na hindi lahat ng uso na sayaw ay sasayawin ng mga bata. Kahit kakayanan pa nila yan. At kahit sabihin mo na, oh, talent nila yung sumayaw eh. Pero pwede naman tayo maging smart sa mga bagay na sinasayaw natin, di ba? Ayan. So, yan. Okay. So, yan po yung body smart. Kaya, please, teacher, help us. Tayong mga mami, ako. Kadalasan si Sarah din, nahihilig sa mga TikTok din, sa mga dance. Pero lagi ko sinasabi na, Sarah, yung mga dance na sobra na, hindi na pambata yan, hindi na maganda para sa'yo, natitignan na ganyan yung dinadance mo. So, sana sa atin, sa iba mga teacher na nandyan, maging katulungan kayo sa mga magulang na nag-i-struggle din sa situation na ganito, 'di ba? Na gusto rin nilang disiplinahin ang kanilang anak pagdating sa mga bagay na 'yan. Pwede naman talagang sumayaw, walang mali sa pagsayaw. Maging ano lang, talagang maging tama lang gamitin ang katawan sa tama. Kaya sana mga guro na nagtuturo sa church, sa bahay-sambahan, matulungan ang mga magulang pagdating sa ganito, maturuan ang mga bata kung paano magagamit ang ating katawan para sa kapurihan ng Panginoon, 'di ba? Kasi 'di ba nga ang every single cells in our body ay nilikha ng Panginoon yan. Kaya dapat maibigay nating kapurihan para sa Panginoon. Huwag nating ibigay na kapurihan dito sa mundo, bagkus maibigay na kapurihan para sa Diyos. 'Di ba? Maging yung mga steps na ginagawa, 'di ba? Ingatan din kasi iba yung mga steps na ginagamit sa church na mga actions ng kanta. Minsan kasi gumagawa na lang ng mga actions ng kanta na hindi nakikita yung mensahe ng kanta. 'Di ba? Na ito ba ay sakto ba to sa word nung kanta, 'di ba? Minsan kinukuha na lang sa YouTube yung mga actions, gano'n. So dapat mabantayan din, no? Mahimay-himay din pati 'yan. Kasi alam ko sa church meron ding mga dance ministry. Importante din talaga na lahat ang ating boses, ang ating katawan, ang ating kaisipan, naayon talaga sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Na maging kaaya-aya pa rin sa harapan ng Panginoon. So, ganun din sa mga bata, habang bata pa lang sila, maturuan nawa natin sila sa mga ganitong bagay, maturuan natin sila. Ayan. Next po tayo. Ayan. Number five ay picture smart. So, itong mga picture smart is children with special intelligence, think in images and visual representations. Ayan. So, to apply this intelligence,
you can use visual aids like pictures, diagrams, or videos to make the lessons more engaging. Ayan. So, okay. Ayos na? Tapos, encourage children to draw or paint their interpretation of the Bible stories and use props or visual cues to help children understand complex concepts. Ayan. So, sa pagtuturo po natin sa mga bata, kailangan ay may visual aids, 'di ba? O, at lalo na pag si Noah ang kinikuwento mo, ang daming hayop niyan, 'di ba? Give example ng um, meron ka mga visual aids, kunyari may iba't ibang uri ng hayop. O, dahil si Noah ay gumawa ng arko, meron ka ring arko. Example ng arko, Google mo na, 'di ba? Na medyo lalo na ngayon, magaling na si Google, talagang magaganda na yung mga binibigay niyang mga mga picture, talagang it's a fact kasi minsan may evidence na rin si Google, gano'n 'di ba? Madali 'yun na mag-search tayo. So, pwede mo yang i-print mo, ipakita mo sa kanila ganito, yung nalalapit sa ganito yung ginawang arko ni Noah. Tapos can you imagine, mga bata, ganito kadami yung mga hayop na nilagay niya sa loob. O, di ba? Dalawang leon. Ay, grabe. Paano niya kaya na-tame yung leon, mga bata? Dalawang elepante, dalawang giraffe. Kung may giraffe doon sa lugar nila, for sure naman, di ba? Kasi iba't ibang uri ng hayop. Ganun na lang, kailangan ma-picture nila yung situation. Kasi nga, picture smart. So, kailangan nila ng picture. Di ba? So, mga diagrams, yung mga lugar. O alam nyo ba, si Jesus, dito siya nagtuturo noon. Kaya nga kami din ni Pastor Eric, si Pastor Eric mahilig siyang manood ng mga documentary sa mga panahon ni Jesus, kung ano yung lugar talaga. Sa panahon niya ngayon, ay yung lake na nagtatagpo malapit na sa dagat. Tapos doon mahilig magturo si Jesus. Parang nai-imagine mo din talaga kung gaano katalino si Jesus nung panahon na yon na talagang sumasakto sa sitwasyon yung mga bagay na ginagawa niya. Talagang napapanahon. Doon mo masasabi napapanahon. Kaya habang pinapanood namin yung mga documentary sa Jerusalem, sa mga lugar na pinuntahan ni Jesus Christ, ang galing-galing niya. Kaya sa atin din, sa ating pagtuturo, kailangan ma-realize ng mga bata na sobrang galing ni Jesus Christ. O pag nagtuturo ka, sobrang galing ni Noah. Sobrang galing ni Moses. Kasi nung panahon na yon, ganito yung sitwasyon nila, mga bata, tapos meron kang visual aid, di ba? O kaya meron kang mga videos na ipapanood sa kanila para mas ma-engage sila doon sa lesson mo. O, di ba? Baka meron kayong projector. Pag pinagpala ka, habang nagtuturo ka, meron kang projector. Ay, direct mo lang sa yung mga pictures, 'di ba? O sa laptop mo, ipapanood mo 'yon para ma-realize nila na talagang yung mga kinikwento natin sa kanila ay totoo, 'di ba? At ganito yung situation nung panahon nila para mas intense ba? 'Di ba? Pag nanonood ka ng TV, kapag nakikita ng mata mo kasi 'yan, mas intense, mas naniniwala ka Parang it's a fact, may evidence, 'di ba? Kasi nga um, you see, ano na yung kaya kasabihan na what you see, hindi. Ayan, to see is to believe. O, di ba? Yan yung sinasabi. To see is to believe. Na kailangan makita yon para nabakanta ka pa Makita nila para paniwalaan nila, di ba? Kasi kasama talaga sa senses natin talaga ito. Mata natin. At malaki ang nagagawa ng ating mata. Yung vision natin. So, ito mga picture smart, majority kasi ng mga bata, mga picture smart sila. Kahit naman maging music smart sila, kailangan pa rin talaga ang vision, 'di ba? So pag nagtuturo ka, in general, meron kang mga kwento nandiyan, nakikita nila, 'di ba? At syempre, dapat yung visual aid na ginagamit mo, colorful. Wag naman yung ibang ginagamit natin na na black and white pa. Medyo pag nagprint tayo, medyo bigyan natin ng na yan, ng expense na may kulay na po, lagyan na ng kulay, no?
O, 'di ba, na ang dagat ay color blue, ang langit ay medyo light blue, 'di ba? Ang sun ay yellow para maturuan na ng bata na ang color ng sun ay medyo yellow, 'di ba? Ang dagat ay blue, 'di ba? Para malaman na nila, maturuan na sila. Along the way, habang ginagamit mo yung visual aid mo, two and one na. Kasi natuturuan mo na sila, ang color pala ng dagat ay blue. Na ano na yan, na i-input na yan sa utak nila, di ba? So use props or visual cues to help children understand complex concepts. Yung mga props mo, alam nyo ba kahit ngayon, ang dami kong napapanood na preacher ngayon na gumagamit na rin sila ng props. Kunyari, they will teach how to give. O, yung paano sila magtuturo sa isang tao, di ba? O tatawag sila dyan, o ikaw dito, halika kapatid, punta ka dito sa harap. Kunyari, ako ay magbibigay sa isang taong gustong-gusto ko ng chocolate. Binigyan ko ng chocolate. O, itong taong to ay binigyan ko ng 2 chocolate. Tapos, si kapatiran, tumawag na naman ng isa, binigay niya rin yung isang chocolate. Nakapanood na kayo ng ganyan na mga servots po na ano na talaga, hindi lang sila basta nagsasalita. Talagang nire-reenact na talaga nila yung tinuturo nila, 'di ba? Kasi they realize, me too, I realize na talagang kailangan unang-una talaga tong sense ng mata ay talagang nakakatulong eh. Pag nailagay sa mata, nakita ng mata, nai-input sa utak mo, na ia-apply yan, pinapagana yung mga neurons sa utak mo, sinasama sa bawat parte ng iyong katawan, madali kang maniwala, madali kang gumawa, madali mong i-apply sa sarili mo kasi nakita ng iyong mata. 'Di ba? So, ito yung patuloy na ginagamit ng iba. So sa atin, bilang teacher ng mga bata, malaking bagay talaga na gamitin natin ang kakayanan ng mata. Kung ang lahat naman ng tinuturuan mo ay nakakakita, 'di ba? Ay gamitin mo itong strength ng mata. Gumamit ka sa mga picture smart, sa mahilig sa may mga pictures, gamitin natin 'yan, 'di ba? Sa mga visual aids, sa mga props, o 'di ba? Gumawa ka ng mga iba't ibang uri ng animals, na puppet, o 'di ba? Sinahawakan mo 'yan habang nagtuturo ka. O kaya, if you will teach about kay Adan at Eva, o gumawa ka ng props about ito si Adan, ito si Eva. O, tapos every time you talk about Adan, si Adan yung itataas mo, di ba? Tapos every time naman na parang si Eva yung magsasalita, si Eva yung itataas mo na puppet, di ba? Ang dali-daling gumawa ng puppet ngayon. Meron ka lang na tissue roll, 'di ba? Na wala ng tissue yung sa loob ng tissue. Tapos mag-print ka lang ng mukha ni Eva, tapos idikit mo doon sa tissue roll, lagyan mo ng stick. So every time na itataas mong ganun, o 'di ba? Andiyan na si Eva, andiyan na si Adan, o 'di ba? Ang dali lang kaya alam nyo, kung ang tagapagturo sa church talaga ay they will use all their creativity sa pagtuturo at malalaman nila na hindi lang about puro dance, hindi lang about puro games. May mga batang picture smart, 'di ba? Maano ka magkakaroon ka ng passion, paano mo maabot ng mga picture smart naman ng mga bata. So sa atin, tuturuan din tayo ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin. At alam nyo, ang galing-galing ni Lord, ang dami mo nang isa-search sa YouTube, ang dami mo nang isa-search sa Google. Dati, kailangan mo pang umattend ng seminar para lang magkaroon ka ng photocopies na ipapapotocopy mo. Ngayon, ang dami-dami mo na mapagagamitan na materials na pwede mong gamitin sa pagtuturo ng bata. So, yun po yung ating magawin, no, mga kapatid, sa ating pagtuturo. Let's make learning more, let's make learning ng salita ng Panginoon fun, di ba? Masaya. Yung parang pag mag-aaral na yung mga bata, parang ang saya-saya nila na matututo sila. Talagang busog na busog yung mata nila, busog na busog yung tenga nila, busog na busog yung heart nila, and even their body, di ba? Talagang ginagamit para lahat sa kapurian ng Panginoon at nag-e-enjoy sila sa ginagawa nila. Alam niyo, parang ang saya-saya ng ganitong pag-aaral. Kung ako lang ay bata at ganun ang aking magiging teacher, di ba? Parang ang sayang maging bata, ang sayang mag-Sunday school. Pag ganun um, kapag ganun yung sistema sa loob ng room, 'di ba? Parang pag ikaw bata, parang excited ka nang maglinggo agad. Parang kahit ayaw magsimba ng mami mo, parang ikaw, mami, ihatid mo ako sa church. Kahit ayaw mag-church, mag-church ako.
Pag ganun siguro yung teacher mo sa loob ng ano, parang grabe, habang bata ka, nai-inlove ka sa Panginoon sa pamagitan ng mga teacher na nagtuturo sa kanila na so passionate, talagang andun yung gusto nilang magturo sa mga bata sa iba't ibang bagay. And natutuwa ako sa mga teacher na katulad po ninyo na nag-aaral na ginugustong maabot ng maayos yung kanilang mga bata in excellent way, 'di ba? Hindi lang basta makapagturo pero yung excelente talaga sila. Ayan. Okay. So next, people smart. Ayan. Interpersonal intelligence. Oh, sino naman 'tong mga people smart, 'di ba? Children with interpersonal intelligence thrive in social interactions and group settings. Oh. At to apply this intelligence, you can encourage children to work in pairs or small groups to discuss and reflect on the lesson. Organize role-playing activities where children take on different characters from the Bible stories, or provide opportunities for children to collaborate and share their thoughts and ideas. Ito mga people smart, sila yung mga magagaling mag-lead, magaling makisocialize, magaling magbuo ng grupo, may kakayanan talaga. Oh, dito tayo, sama-sama tayo dito. Oh, pag sinabi nyo na, oh, ngayon, group yourselves into 4. Oh, itong isang people smart na bata, ay talagang ano na siya, oh, dito kayo, Pedro, Gracia, oh, ito, 4 na kami, ma'am. Oh, yan yung talagang, talaga, ang lakas ng karisma nila. Malakas yung karisma, may lakas ng loob. Kaya, wag nyo masyado namang mga teachers po, na minsan iisipin, ang yabang-yabang ng batang to. Lagi na lang gusto niya, siya ang laging pabida. Marahil po teacher siya ay people smart. Talagang yan ang strength niya. Yan yung kakayanan niya, di ba? Kapag ganyan yung kakayanan ng isang bata, di ba? Kaya ako may nakita akong isang bata na magaling siyang mag-lead. Magaling siyang mag-lead ng mga bata. Pag gusto niyang pumunta sa church, lahat ng mga bata naaakay niya. Ganun. Pag ayaw niyang mag-dance, ayaw ding mag-dance na makasama niya. O, di ba? Pag yung mga bata pag gusto niya maging magulo, kaya niyang maging magulo yung buong mga bata. Pag yung mga bata ay pag siya ay malungkot, pwede niyang gawing malungkot yung buong mga bata. May nakita akong ganon. Tapos, pag siya ay gustong maging magulo, magulo din silang lahat. Kaya sabi ko sa kanya, oh, ikaw gagawin kitang leader Sabi ko, ikaw ang leader ng lahat. Kasi, every time na special na pag-practice, okay sila, ang galing lang mag-practice, mag-dance, mag-song, kumanta. Pero pag linggo na, bigla na silang nahihiya. Ayaw na nilang tumayo sa upuan pag tinatawag sila. Kaya sabi ko sa kanya, pag tatawagin na, ikaw na ang leader. Ikaw ang unang tatayo ikaw na ang magtatawag sa kanila. Alam nyo, may mga batang people smart talaga. Kaya kapag nagamit lang sa tama yung strength nila, malaking potential sa inyo bilang guro. Malaki ang maitutulong nila sa inyo. Kasi they can lead the team, guys. They can lead the group. Talaga. At yung pagiging akala nyo presko nila, yung pagiging akala nyo mayabang nila, hindi, strength nila yon. Magamit nyo lang, kasi nga minsan lagi kong sinasabi, di ba? Sometimes, ang weakness ng bata, pwede niya maging strength. O, kala nyo, weakness niya, ang ingay-ingay niya, ang lakas-lakas ng boses, pero pwede niyang i-divert na maging strength niya. So, encourage kayo na mga pairs or small groups to discuss and reflect on the lesson. No? Nakita mo na siya, ang galing niya. Ang galing ng karisma niya. Tapos, nakikita mo, malakas ang loob niya. O, ikaw, ilagay kitang leader dito, pag-usapan niyo kung anong dapat gawin doon sa story. O, ano yung gagawin ninyo sa story na tinuro kanina? Ano yung napag-aralan ninyo? O, yan. O, kaya, ito, kayong bahala mag-color dyan, pagandahin niyo yung color dyan. Ikaw, turuan mo yung mga kasama mo. Diba? Mahirap na, hindi tayo nagpe-favoritism dito, guys, na kunyari, ito, people smart to, tapos siya na lagi mong inaangat. Hindi. Gagamitin mo lang talaga yung strength niya. Ayaw naman natin na makita ng mga batang iba na siya ang paborito mo dahil people smart siya. Sana po nagigets nyo ako, di ba? Minsan kasi, akala ng iba, yung mga people smart, sila yung mga sip-sip. Sip-sip kay teacher yan kasi ganito. Kaya tayo matuto magbalanse. Hanggat maaari, alam mo kung paano i-balanse. Na habang ginagamit mo itong batang ito, habang ginagamit mo siyang maging leader, huwag maramdaman ng iba na parang paborito mo siya. Kaya that's why you need to see the strength of other kid too. Na ito sa word smart, itong math smart,
dapat nagagamit nyo silang lahat. Kung nakita nyo ang strength ng lahat ng batang ito, pwede silang mag-lead sa lahat ng strength nila. At walang ma-isolate, walang madidisregard, walang naaangat, walang nabababa. Pantay-pantay sila na magagamit yung strength nila kung lahat ng strength at intelligence ay ma-acknowledge natin. Pero dito nga sa pag-aaral natin sa People Smart, 'di ba? Kung makikita mo na ang bata ay ito ang kanyang intelligence, gamitin natin sa nakakabuti. Huwag nyo naman silang masyadong parang, o diyan ka lang nga sa isang gilid, ang ingay-ingay mo, mupo ka lang dyan, huwag ka maingay. O, di ba? May ibang teacher na ganyan. Baka naman kasi hindi natin nakita na people smart to, ma'am. Itong ano niya ito yung kakayanan niya. I-discipline lang siya ng tama. Pagsabihan lang siya ng mabuti. I know for sure magigets niya yan. Basta nasa tama lang. Yan. So, organize role-play activities where children take on different characters from the Bible stories. At tulad na yung mga sinabi ko kanina, sila yung mga hindi mahiyain, ito mga people smart. O ikaw mag-interact, ikaw ang maging leon. Tapos yung leon mo, malakas yung atungal. Yung ibang mga bata, nahiya ako. Parang naging pusa bigla. Pero itong people smart, nako, kahit sobrang laki ng bibig niyan, roar! Hindi yan mahiya kasi people smart. Kasi yun yung strength niya talaga. Magamit lang dapat talaga natin sa tama yung strength ng mga bata. Ay nako, sobrang ganda kapag gano'n nagamit yung strength sa tama. So, provide opportunities for children to collaborate and share their thoughts and ideas. So, ito yung mga masalita, pag nag-share sila ng damdamin nila, i-welcome lang natin. Pero wag naman masyadong paboritong-paborito mo na siya dahil siya yung lagi nagsasalita. 'Di ba? Alam mo rin dapat siyang itim. Oh, Pedro, mamaya ka naman na. Tahimik ka muna. Para hindi maramdaman ng iba na siya ang paborito mo dahil porque siya ang nagsasalita lagi, siya ang lagi mong pinakikinggan. Hawak mo pa rin, teacher, hawak mo pa rin ang table. 'Di ba? Hawak mo pa rin ang room. Kaya dapat alam mo kung paano itim si People Smart, alam mong itim si Word Smart, alam mong itim si Body Smart, nasa tamang lugar at tamang sitwasyon, 'di ba? So, tinuturo lang po natin ngayong gabi is yung makilatis natin yung mga bata sa kung ano yung kakayanan nila at ma-welcome natin yun bilang teacher, magamit natin yun, ma-appreciate natin kung anong strength nila. Wag lang yung isang intelligence lang yung makita natin. Kasi tayo, iba-iba talaga ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. Next, self-smart. Yan. Self-smart is intrapersonal intelligence. Children with intrapersonal intelligence are self-reflective and enjoy working independently. Oh. To apply this intelligence, you can provide space and time for children to journal or write personal reflections on the lesson. Encourage children to set personal goals for their spiritual growth and discuss their progress. Offer self-guided activities such as Bible reading or meditation to foster personal connections with the lesson. Take note of this po mga teacher. Children with interpersonal intelligence are self-reflective and enjoy working independently. May mga bata talaga na, group yourselves into two. Mag-aral kayo mabuti ha, dalawa kayo. May mga bata na, "Ma'am, mag-isa ko na lang." 'Di ba? Mapapansin niyo yung gano'n. "Ma'am, ako na lang, kaya ko na uray kahit mag-isa ko. I can do it by myself. I can do it with myself, ma'am." Mag-isa ko na lang. Ikaw naman iisipin mo, "Bakit ayaw mo makisama sa grupo? Dapat sa grupo ka." 'Di ba? May mga gano'n. "Ayaw mong sumunod kay teacher ha, dapat dalawa, dapat ganito." "Ako na lang mag-isa, ma'am. Mas kaya kong gumawa pag mag-isa ko." May mga batang gano'n. Self-smart. 'Di ba? Kapag gano'n, pag gano'n yung nakikita mo sa bata, marirealize mo na, ay, itong batang 'to self-smart. Huwag mong isipin na parang gusto mo na lang kasi lagi kang nag-iisa, gusto mo ikaw na laging magaling. Gano'n minsan yung pag-ano natin 'no, pagtanggap natin, response natin sa mga batang self-smart, which is ang totoo, ang strength niya lang kasi talaga gusto niya mag-isa niya, gano'n, 'di ba? Pag gano'n yung sitwasyon, dapat alam mo kung ano yung guidelines na dapat gawin, ano yung tamang salita para i-correct siya. Hindi yung mas parang dinidegrade natin sila sa strength nila, which is strength nila yon. 'Di ba? Pag nagamit yun sa tama yung strength nila, okay, alam ko namang gusto mo mag-isa, pero by this time, baka pwedeng dalawa kayo, tulungan mo siya. 'Di ba? Right words in right situation, good. 'Di ba? Excellent, nice. Kaya dapat 'yun yung laging
That's why we need prayer eh. Every time na haharap tayo sa mga bata, hindi porke bata sila ay bata na lang sila. Dapat alam natin kung ano yung hakbang na dapat nating gawin every time nakakausapin natin sila, may mga situation na mangyayari, alam natin kung ano i-apply natin na hindi nasasaktan yung damdamin nila, di ba? So, kailangan makapag-provide ka ng space, ng oras, para sa bata na to journal or write personal reflections on the lesson. Minsan, wag puro grupo. Baka naman minsan, puro grupo na lang yung palaro mo. Diba? Maging individual din minsan. Para naman ma-highlight yung kakayanan ni self-smart. Kasi pag puro grupo, baka masyado siyang na-intimidate sa iba. So, kailangan may variety yung pagtuturo. Ngayong linggo, sige, pagbigyan natin si mga yung smart people na makarisma. Pagbigyan natin, this guys, group yourselves into 4. Sa another Sunday naman, ngayon, tagi-isa-isa tayo, gagawa tayo ng reflection natin, tagi-isa-isa lang, personal nyo lang. Isusulat nyo kung ano yung natutunan ninyo. Si self-smart dyan, medyo tataas din yung self-esteem niya kasi aporte ko to. Di ba? Talagang mai-enjoy niya rin yung pagtuturo kasi pag puro grupo na lang, si self-smart, bababa yung self-esteem niya. Kasi puro grupo na lang, self-smart siya eh. Diba? So, kailangan may mga bagay din talaga na pagbibigyan din natin yung intelligence ng iba. Encourage children to set personal goals for their spiritual growth and discuss their progress. Itong mga bata, sila yung mga gustong-gustong kinakausap ng personal. Ako, mahilig akong ganun eh, magkausap sa bata na mas nakakausap ko ang bata ng mabuti kapag mag-isa niya. Parang nasasabi niya sa akin kung ano, ikaw, kamusta naman kayo ni papa mo? Ganyan. Kunyari, yung bata, namatay yung tatay niya, nalulungkot ka ba kapag naaalala mo si daddy mo? Saan ka naman pupunta kapag nalulungkot ka? Ganyan ako makipag-usap sa mga bata na, kasi naranasan ko maging bata, naranasan ko yung bata ka na parang hindi ka nila naiintindihan na may nararamdaman ka, na nalulungkot ka din, na nasasaktan ka din. So, pag may batang nakita akong parang nalulungkot siya, talagang gustong-gusto kong ganito, kausapin sila ng personal. Kamusta naman kayo ng mami mo? Namimiss mo ba si mami mo? Lalo na pag yung mami niya ay working sa malayong lugar. Namimiss mo ba yung mami mo? Ganyan. Yung mga self-smart, mas madaling turuan kapag personal talk, 'di ba? Mas madali. Ganyan. So, offer self-guided activities such as Bible reading or meditation to foster personal connections with the lesson. So, ito yung mga pag-aaral na personal nilang gagawin. 'Di ba? So, si self-smart kasi, yun yung kailangan niya. Next, nature smart. Ayan, daming intelligence. Ito na, number 8 na tayo. Uy, ang bilis ng oras. Mag-aano na po tayo, nagnanay na. So, naturalist intelligence. Ayan. Sino to mga naturalist intelligence? Children with naturalist intelligence connect with nature and the environment. So, to apply this intelligence, you can take the Sunday school class outside to explore and interact with nature, connecting it to relevant Bible lessons. So, syempre, nature smart, sila yung gustong nakikita yung mga green na bagay, mga puno, mga dahon, 'di ba, dagat. Pag sinabi mo, kid, pupunta tayo sa labas maghahanap tayo ng iba't ibang uri ng insekto. Kasi even insects, God created it. 'Di ba? Mahal ng Panginoon kahit pinakamaliit na mga insekto. 'Di ba? Ganyan. Pupunta tayo sa labas. Pag may nakita, may nakita akong ganito, paru-paro. Pero kung nasa Manila ka, ang hirap niyan. Mag-print ka na lang. Print ka na lang. 'Di ba? Kunyari kung nasa Manila, paano ko naman kaya gagawin to na i-connect sa tao yung nature? Sabi mo nasa Manila ka o kaya nasa isang subdivision ka, paano? Ang liit ng space ng church, 'di ba? Kaya nga mag-YouTube ka na lang, ipanood mo na lang yung dagat. Hindi naman porque wala ng nature sa labas, wala nang ibang pwedeng gawin. Mag-YouTube ka, mag-search ka, i-play mo, ito yung karagatan, ito yung mga puno, ito yung dragonfly, ito yung mga butterflies, di ba? Pag ganyan, makakakonect ka pa rin sa kanila, 'di ba? Basta magamit talaga ng tama yung mga natin ngayon, mga device natin, nakakatulong 'yan sa ating pag-aaral, 'di ba? O lagaslas ng tubig, hindi ka makapunta sa dagat, mag-search ka na lang sa YouTube.
ng dagat na umaalon. O, iparinig nyo, o mga bata, pakinggan natin yung malakas na tunog ng dagat, yung alon ng dagat. O, i-play mo na lang. O, diba? O kaya, iparinig mo sa kanila yung tunog ng malakas na ulan, malakas na kulog, malakas na kidlat. Pinarinig mo, can you imagine mga bata, yung panahon ni Noah, ang lakas ng ulan, ang lakas ng kulog. 'Di ba? Pag mga ganyan, makukuha mo ang kiliti ng mga nature smart. Yung anything na may kinalaman sa mundo, anything na may kinalaman sa paligid, ayan, kung ikaw ay maluwag yung lugar mo, malapit ka sa mga bukid, pwede mong ilabas yung mga bata. Siyempre, with guidance paglalabas kayo, o mga bata, lalabas tayo, punta tayo sa bukid. Tignan natin yung mga nilikha ni Lord, yung langit, o yung mga puno, ganyan. Yung mga nature smart, nako, sobrang excited na yan. Yay, lalabas tayo, lalabas tayo. Yan yung mga nature smart. So, kailangan, wag lang puro naman coloring. Di ba? Wag naman puro laro. Baka puro na lang laro, puro na lang dance. Di ba? Si nature smart, kawawa naman. Yan. Excuse me. Ayan, incorporate nature-related metaphors or examples in the lesson to help children understand concept. Encourage children to engage in environmental stewardship projects such as reflection of their faith. Ayan. So, environmental stewardship projects. O, di ba? O mga bata, dapat ang mga basura natin ay wag nating ikinakalat kahit saan. Kasi, cleanliness is next to godliness. O, di ba? Lahat ng bagay dapat maging makatao, makadiyos. At maging makakabansa. Ano ba yun? Di ba? Makakalikasan at makabansa. Di ba? Kaya nga, nakasama yan sa panatang makabayan, di ba? Maging makalikasan. Ano yan? Makakalikasan. Diba? So, pag tayo ay sumusunod sa Diyos, alam din nating ingatan yung mga bagay-bagay sa paligid natin. O, pag kumain ka ng candy, saan mo ilalagay ang basura mo? O, tuturuan mo sila maging environmentalist. Kasi kung habang bata pa lang sila, naturuan na sila at marunong na silang i-lead yung sarili nila, in the future, they can be a great leader. 'Di ba? Kapag si nature smart, maturuan mo yan ng tama, paglaki niyan, talagang environmentalist yan. O, 'di ba? Alam niyang ingatan ng kalikasan, baka maging leader pa siya na mag-produce ng mga kung ano-anong makakatulong sa bansa na hindi nagagamit ng gas. O, 'di ba? Maka-create, maging scientist siya, nalilikha ng ganito. 'Di ba ang laki nun, kapag ang laking bagay nun na habang bata siya, naturuan mo siyang mag-connect sa nature kasi yun yung strength niya eh. Sometimes, baka sinasabi niyo, ikaw Pedra gusto mo labas ka na lang ng labas. Gusto mo dyan sa mga damo, sa puno, akyat ng akyat. Ala, ma'am, nature smart kasi. 'Di ba? Baka, akyat ka na lang, akyat dyan sa puno, bumaba ka nga dyan. Ganon. Minsan kasi, let them play naman. Huwag nang puro si Math Smart na lang, puro numbers na lang yung pinapagawa mo sa pag-aaral ninyo. O sabi mo, kids, lalabas tayo sa labas. O yung mga gusto umakyat sa puno, umakyat. Pero dahan-dahan lang, mag-iingat. Mag-iingat sa pag-akyat. O, tignan nyo si Pedra, ang galing umakyat. O, di ba, ang lakas-lakas niya. O, kaya si Lovely, ang galing umakyat sa puno. O, kaya si Strong, si Bamboo. O, kung may bata na ang pangalan ay Bamboo, di ba? Kaya daw ang naipangalan kay Bamboo kasi pinangalanan daw siya ng Bamboo kasi ang gusto ng mami niya, habang umaangat siya, bumababa, yumuyoko. Kaya Bamboo ang pangalan ni Rockstar Bamboo. O, di ba? Ayan. So, yan. So, sa Nature Smart, pagbigyan natin ng intelligence ni Nature Smart na ilapit siya sa gusto ng kanyang katawan o strength niya. Bagamat tayong lahat ay nature, talagang babalik din tayo sa nature. Pero may mga tao talagang malakas ang intelligence sa nature. Uy, tapos na!